Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping. Masyadong trending ho itong usap-usapan ho ito ngayon, social media. Sa mainstream media pa, itong interview ni Tonying dito kay PBBM, no? Meron tong Marcos Jr. bukas makipag-ayos sa mga Duterte. Yun ang thumbnail nito eh. Meron no itong one day ago pala to at meron to, kahapon ko pa sana gustong talakayin to kaya lang gabing eh. 177,000 views. Ha? Magbigay ho tayo ng reaction dito sa kay Tonying. Kababayan ko to si Tonying. Taga Nueva Ecija rin to. Pakinggan natin si Tonying. Mabigat din magtatatanong to totoo. Mr. President, kayo po ba sa puso ninyo, gusto niyo bang Yan, Mr. President, kayo po ba sa puso ninyo, gusto niyo po bang tuloy natin? makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Alam niyo mga friend, ako, hindi ako sa yung tanong ni Tonying kung ako hindi ko itatanong yun, totoo lang. Maraming pwede ako itanong bilang veteranong broadcaster, di ba? Tatanong yung sa puso ninyo. Gusto niyo po bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Siyempre, sasagot sa'yo ni PBBM oo, wala ka naman sagot sa'yo, hindi. Tonying. Ito, tanong ko naman sa'yo, Tonying. Kung ikaw, si PBBM, gusto mo pa bang makipagkasundo sa mga Duterte? Ikaw ang nasa kalagayan ni PBBM. Sa puso mo, gusto mo pa bang makipagkasundo sa mga Duterte? Matapos kang maisog, pababain sa pwesto, mag-resign ka na, lahat ng klaseng mura halos inabot mo na. Come to the point na ipahuhukay pa ni Sara Duterte ang iyong ama sa kanyang libingan at itatapon sa West Philippine Sea. At pinagmumura ka pa. Papapatay ka pa, pati asawa mo, pati pinsang buo mo. Ikaw nga yung sumagot, Tonying. Makikipagkasundo ka pa ba sa mga Duterte? Ilagay mo yung sa puso mo, Tonying. Ilagay mo yung pagkatao na ikaw si PBBM. Diba? Ayun lang yung mga friend. May tanong pa si Tonying dyan na tungkol sa impeachment ni Sara. No? Medyo mahaba-haba ho yung interview ni Tonying na yun. Doon na lang ho sa dalawang masyadong magagandang katanungan ni Tonying kay PBBM tungkol sa impeachment ni Sara Duterte. Pabor po ba kayo na tungkol sa impeachment? Sinagot na lang sa kanya ni PBBM nasa Senado na ikaya, bahala na sila dyan. Trabaho na lang tayo, sabi ni PBBM sa kanya. Tapos na yung politika na yan. Ayoko na yan. Sawa na ang mga tao dyan. Mantakin mo maitanong mo yan, Tonying, kung gustong Siyempre, sasagutin ka ni PBBM ng, oo! Tanong, Tonying, ikaw ba naniniwala ka? Sasagot sa'yo ni PBBM na gusto niyang makipagkasundo. Sa tansya mo naman, Tonying, maniniwala naman sila Sara Duterte sa sinasabi ni PBBM na gusto niyang makipagkasundo sa kanila. Di ba? Ang sunog, malaki na, Tonying. Kumbaga sa sakit yung cancer, stage 5 na yan. Wala nang kagalingan yan. Hindi nga natin alam kung kailan mayayari yan dahil inutos nga ni Sarang ketchukin yan, di ba? Masyado na malalayan para magtanong ka ng ganyan na kung pwede magkasundo. Ba't mo ba naitanong yan, Tonying? Matanong kita. Kung magkakasundo ba yan, gagandang
magaganda ang takbo ng Pilipinas? O mas lalo magkakaleche-leche? Tsaka yung klaseng gulo na yan, milagro na lang, wala na, maski milagro, hindi na rin. Kasi nga, yung tatay niyan, nandoon na sa dahig at nililitis. No. At parating pa, yung mga warrant of arrest para pagdadamputin niyang mga bali kasabwat ni Didugong dito sa extrajudicial killing nung panahon niya. Oh. Kaya yung tanong mo na kung gusto pa makipagkasundo sa oo, sabi ni BBM. Oo, ayoko ng kaway. Sa totoo lang naman, mga friend, Katonyeng, hindi naman siya inaaway ni Bongbong. Tinira nila na tinira si Bongbong. Dahil ang nangyayari yan. Mabuti nga ngayon na aresto ni tatay niyan. Paulit-ulit, no? Hindi ho kinidnap si Digong, inaresto. May warrant of arrest, binasahan. At pwede niyong dalawin. Wala akong kinidnap na pwede mong dalawin. At, nasira ulo to. Ang kinikidnap, niraransam pa nga yan, di ba? O, kagaya nung incheck, sige. O, nagbayad na ng ransom, pinatay pa. O, di ba? Yung kinidnap na bata, anak din ng milyonaryo incheck, o, nag-aaral, o, pinutol pa yung daliri, nagbayad na, nagpinutol. Ganun naman kinikidnap. Mga hibang naman kayo. Si Duterte, kinidnap pa naman. Sus Maria Josep. Kung pinaladalaw ng mga anak, nakikita naman nila, okay naman. O, di ba? O, naka-aircon pa yata ng kulungan. O, ano? O, mantalang yung mga nangamatay na nung panahon niya, wala na kinabukasan. Bata, matanda, lahat. Pati pamilya. O, nung mga namatay, doon sinasabing drug war niya na wala namang puro mga nakasinelas ang mga nadali. Oh, pero ang kanyang economic advisor Michael Yang. Oh. 'Di ba? Yun lang 'yun, mga boss. Ay, Tonying. Gusto mo, Tonying, magkasundo sila, Tonying? Sige, Tonying, ikaw. Sa tansya mo, Tonying, paano magkakasundo yan? Sige nga, Aber. Sa sitwasyon ngayon, ha? O, tanong ko sa'yo, paano sila pwedeng magkasundo? O, yan, baka pwede ka sumagot. O. Sa isip mo, ha? Sa paanong paraan sila pwedeng magkasundo? O, hindi kaya mas maganda, Tonying, ang tanungin mo niyan, yung mga Duterte, kung kailan sila titigil ng kadadaldal at pababain si Marcos sa kanyang pwesto at ipapalit si Sara Duterte. Nakita mo naman, Tonying, lahat ng pamilya ng Duterte ipinagbumumura si PBBM. Anak, kapatid, kabit, anak sa labas, talagang sariling kapatid ni PBBM, tinitira rin siya. Di ba? Tapos tatanungin mo kung pwede pa magkasundo. Ay, nako. O, lipat tayo sa ibang topic. Tonying. Ito, yung kay Panelo, Parang sang-ayon ako kay Panelo rito. Parang lang, hindi naman siguradong pero pwedeng ito ang mangyari. Panelo confident VP Sara will be acquitted in impeachment trial. Cites pro Duterte's public sentiment. Pakinggan natin si Panelo. Kukunti pa views nito, baka dadami. Ito 5,300 views. 5 hours ago lang ito Bago lang, kumbaga, di ba? Pakinggan natin. Okay, given the new composition of the Senate, what are your thoughts on, the impeachment? Does the Vice President have the numbers for an acquittal now? Number one, I've been saying in my show that regardless of the outcome of the election on the senators, Inday Sara, if ever the impeachment goes through or proceed. Pero kung ako mainstream media, hindi ko na-interview itong mga ganito Oo. Wala namang sasabihin tama to. Tama. May tama rin. Kaya ito, talagang sa tansya ko, pwede mangyari sinasabi ni Panelo di ba? Pakinggan natin.
proceeds. I said then that she will be acquitted because no senator will go against the Filipino sentiment. The sentiment is against the impeachment. No senator. Ibig sabihin ni Panelo, talagang yung 24 senator, i-acquit si Sara Duterte. Kasi, no senator, sabi niya, di ba? Ang galing kaya ito si Butiki ba tawag niyo rito? Patuloy mo, Panelo. Impeachment, they will not reach that because most of them, or 12 of them, will be running for re-election. Especially now, when the Alianza suffered a humiliating defeat. They know that those who went against President Marcos frontally have suffered the devastating defeat on the polls. Kaya Teka, Panelo. Paano naman sila Beatrix Huistro? Yung mga congressman na bumoto, halos nangamnalo rin yung mga iba yung mga bumoto sa impeachment ni Sara, nanalo naman sila. Ano naman masasabi mo dun? Merong natalo, baka talagang karapat-dapat na matalo sila. Baka ayaw na sa kanila nung kanilang mga constituent, kaya sila natalo. Hindi naman porke against sila kay Sara Duterte, natalo sila. Kagaya si Congressman Chua, nanalo din. Maraming nanalo. Doon nga sa 11 prosecutor, dalawa lang ang nalaglag Di ba? Si Abante yata isa, ewan ko yung isa pa. Basta may nahulog. At doon sa nahulog, ang pumalit, yun nga, si Jokno at saka si Laila de Lima. Di ba? Tuloy natin si Panelo. Kaya siguro, yan. Babaliktad yung mga yan. Okay. What are your thoughts on the defense team, the prosecution team at the Senate? We know for a fact that Congresswoman De Lima and Diokno will be part of the prosecution team. They have said yes. Do you think that is a Yan. Tingnan mo sagot ni Butike. Ay, ni Panelo. formidable force as well? Well, number one, Yeah. the prosecution panel, before the entry of the two, are members of Congress who have no experience in trial practice. That's one. Okay. And any of these two, who still, to my mind, didn't have the Member ng mga Congress daw, walang experience. Wala pa raw experience. Galing ito. Pero hindi siya yata kasama sa defense ni Sara Duterte. Hindi siya kinuha. Defense lawyer, di ba? Tuloy. necessary practice in litigation would not help the prosecution. Unlike the lawyers of the vice president, young and they're litigators, they're always in court. Kaya kawawa naman itong prosecution. But regardless of that, Kawawa pa yung prosecution. Utris ka, Panelo ka. Ewan ko sa'yo. Pero niwala ko, makakwit to Sara Duterte. Kaya di ba sa criminal case, nyo kasi dyan. Numbers game nga yan. Tuloy. kahit na may ebidensya o walang ebidensya, whether there is evidence or not, this is a numbers game. I do not think the senators, even assuming that there is evidence, will vote on the basis of the evidence presented to them. Since Ibig sabihin ni Panelo, yung mga senador na to, maski natalmbak na ng ebidensya, magiging tanga sila dahil tatakbo raw sila ulit sa pagiging senador o much higher position na kakailanganin nila ang mga zombies nitong mga Duterte para sila manalo, di ba? Bakit natalo si Ipe? At si Kibuloy? Di ba, Panelo? Ikaw naman. Apo, tuloy. the issue is political, they will look after their future. They will not go against the Filipino people voting against the impeachment. They will go with the Filipino people. Siguradong yan ang mangyayari dyan, Stan. Yeah, that's right. Because even, Congresswoman De Lima is acknowledging the fact. Ano kaya sasagot niyang prosecution dito kay Panelo na ito? Mahaba pa to.
pwedeng talakayin ni Atty. Enzo to, o kung whatsoever, nilabata man nila to, it's tong kana ni Panelo na to, di ba? The possibility, of course, that this is a battle in the sphere of public opinion. Lastly, Attorney Panelo, what role will you be playing in a small or major way Yan, tinanong siya, ano role mo ba? Dito sa impeachment na to, wala siya role. Di ba? in the defense panel for the Vice President? Well, I have been defending the Dutertes ever since, so I don't think there is a need for me to play other than monitoring it and expressing my legal opinion on the legal strategies on both sides. More so because my son, Attorney Salvador Paulo Panelo Jr., is part with the prosecution team. Okay na yan. Hindi yung anak ko. Dito lang ako sa... Ote, yung anak mo pala, parte ng prosecution pa. Oh, tapos magulo ka dyan, ikaw tatay kay... Sabi niya, my son, yung bagong graduate yung anak nito miyembro ng prosecution eh. Oh. Tuloy. Ako sa labas. Oh, sa labas na siya. All right. On that note, thank you so much for your thoughts again. Oh, ayun ang topic natin ngayon. So, si Panelo, saka si Tunying, mga friend, di ba? Okay na siguro yan, di ba? Ano ang masasabi niyo dito sa dalawang to? Kay Tunying at dito kay Panelo, no? Oo. Pero ako naniniwala ako kay Panelo. Numbers game. Pero hindi ako naniniwala kay Panelo na sinasabi niya na walang senador na kukontrahin na magkukonvict kay Sara Duterte. Di ba? Halos sinabi niya, lahat yan magbabaliktaran yan sabi ni Panelo. Para sinasabi ni Panelo na itong mga kongreso na to, walang mangyayari sa inyo. Di ba? Yan ang pag-aantayan natin mga friend. At malapit-lapit na rin, di ba? July yata. Oo, July. Pero July 30 pa yata, di ba? Tapos pa ng nasabi nitong State of the Nation Address ni PBBM, no? Masyadong matagal yung fourth point na yan, no? Ay, ang gulo. Parang, minsan, namimiss ko yung martial law. Oo. Martial law, hindi ko ganito kagulo. Oo. Sinara ni Marcos Sr. yung Kongreso, Senado. Ako lang ang ako lang ang matalino. Oh, di ba? Oh. Fabian Ber, ikaw. Enrile, ikaw sa tabi ko. Oh, di ba? Pero walang ganito kagulo nung panahon ni Marcos. Totoo. Oh. Walang bilyon-bilyon ginagastos sa eleksyon. Ang sweldo ng mga yan, senator, puta, 300 mahigit pala yan, putik. Yan, magkano sweldo ng congressman? Magkano sweldo siya? Puta. Ewan. Sana yun ang dasal ko, mga friend. Magkaroon ng isang leader na kayang hawakan ng maayos ang bansang Pilipinas. Oo. Declared martial law. Kailangan mahawakan niya ng mabuti ang mga militar. O na meron siyang diba? Kamay na magandang dumisiplina. Si PBBM yan. Malayo sa tatay niya talaga. Malayo naman talaga. Bartap na atya rin tatay ni PBBM. Si PBBM yata. Ano ba? Sabi ni Nikki Coseteng, bargower. Natawa kay Nikki Coseteng, hindi mawala-wala sa isip ko. Anyway, mabait talaga si PBBM. Sang-ayon ako dun. Dahil yan nga, wala ako nabalitaan. Maliban na yun nga doon, napunta sa Amerika na nakapatay daw yan, o nakapatay na doon, mga sari-saring kwento nung panahon. Pero dito sa Pilipinas, wala ho yung gulong ginawa. Wala akong nabalitaan dyan na kagaya nitong mga Duterte neto na gustong manaksak ng sa bar, napaaway sa bar o whatsoever, wala ho talaga. At yun nga, kung sa pagpapalaki lang din, maganda ang naging disiplina nitong mga to. Nakita niyo naman yung Irene Araneta, hindi nakikialam, di ba? Hayaan mo na to si Haba na Baba, di ba?
Talagang, kumbaga sa ano hindi ko maintindihan kung anong pinakain ng Duterte rito. No, mga boss. Ewan. Yung Harry Roque, mga boss, paliit na. Payat na, walang yan. Umimpis na yung mukha ng bugok. Ando ba, dakdak pa rin na. Malapit na, kakasilay na yata yung pasaporte ng bagago Oo, tanga na. Yan, gusto nyo ng kayamanan? Dito kayo sa akin. At lahat ng kayamanan. No. Ngayon, ayan na. Tagay. Dito kayo sa aking pakpak, mga kampon. Bibigyan ko kayo ng maraming pera. Si Alvarez, sarili niyang anak, hindi nakatiis. Yan, dapat maimbestigahan din yan. Nagulam na ho tayo at napakarami talagang nangyayari sa Pilipinas na mga iniwan ng kampon. Mga kampon ni Taning. David Ali Mendoza, shout out. First ulit po ako, Karox. Good evening po sa lahat. Kalahat ni Baya, shout out. Sumuot your number 1 sa akin. David Ali Mendoza ulit. Karox, nananako talaga si Inday. Si Inday may sayad. Gusto niya daw ng bloodbath. Wow ha. Sana wag mangyari sa pamilya ninyo yan. Pinagsasabi mo. Nangyayari na yan David ulit Karox, alam ba ni Inday Sayad yung mga pinagsasabi niya? Palagay ko hindi. Alam ba niya yung salitang since birth? Baka siya na since birth ay nakaakibat na niya ang masamang ugali at pang-aapi sa maliliit at mahihirap. Malamang. Librado Ludovico, shout out Dapat lang ma-impeach ka, butangera tambalustay. Hindi lang yan dapat malusaw na kayong mga halimaw. Salot kayo sa bansa, perwisyo pa Ang tagal naman ng karma. Baka malala, kaya medyo matagal. Kalat ni Baya ulit. Wow, narinig ko na naman ang sweet voice ni Sarah My Love. Alam mo Kasani, kahit sa simbahan ng Kagsawa ay pakakasalan ko ang mahal ko na yan. Sarah My Love, you are the one, my only one. Patay tayo dyan. Ang dami mo namang only one, kalat ni Ricardo Ocampo, shout out Karox, good PM. Hindi abogado yan. At saka nananakot lang yan. Duwag din yan. Bobo yan, hambog din. Katulad ng tatay niya. Tsaka wala naman nang isasagot yan. Kasi naman, itong mga media kasi, sige pa rin ang interview. Sana di na pinapansin yan Ayun nga, tataka ako Pati sila Panelop Anong nasaan yung kasagot dyan? Jopil mo. Ikulong na sa mental yan. Si Indaya, si Raulo na yan. At natuluyan ng nabaliw ang taong yan. Mas nakakatuwa pa siguro kung ibabalot ng straight jacket. Dapat talaga, na itong mga to No? Alam niyo kung patitignan to sa psychiatrist itong mga to, talagang may tama siguro to. Jopil mo. Kahiyaya talaga itong bayan natin na pinababayaan lang ng gobyerno natin na ang mga nakaupo na vice presidente ay isang baliw. PBBM, ipadampot mo na yan. Itapon na sa ICC. Diba? Ewan nga dito si PBBM to. Masyado mabait to Oo. Palibasa, lumaki sa layaw diba? Tama, Jopil, tama ka Kasani. Masira pa ito kay Kibaliw, aka Kibulog, at tatay niyang si Digongyo, nalango sa fentanyl. Pati ba naman sa impeachment niya, nadamay pa sina Senator Laila de Lima at nakritiko daw ng mga Duterte since birth. Isa tong certified na hinduropot. Pero ko andyan na si si hinduropot, si Ka Percy, oo. At kung
kung ano man, nandiyan lang yan. Masayang masaya yan sa mga nangyayari ngayon. Totoo. Sinabi niya yan di ba? Joe Phillips. Yung ulo ni Mr. Duterte ay nasa kulungan at mga naiwan ay puros aso na lang. PBBM, damputin mo na rin ang mga aso na to sa ikatatahimik ng ating bayan. Nakakahawa ang kabaliwan ng mga yan. Totoo. Ewan ko ba dito kay PBBM diba? Mestisang Bango, shout out. Good evening po, tay. Baliw talaga yan si Sara. Gagawa-gawa siya ng mga anomalya tapos parang nagmamalaki pa siya. Hindi kasi siya tumatanggap ng kamalian. Parehas din ng tatay niya. Yan ang narcissistic na behavior. Mas lalong yayabang yan kung maakwit yan. Yun nga Kaya dapat mapatalsik na yan sa pwesto kung hindi siya magiging guilty sa hearing. Isa lang ang masasabi ko dyan. Mas baliw pa kay Sara ang mga senador. More power po tayo. Sinabi mo pa. Ang problema dyan, Mestisang Bangos, baka pag sinampahan ng criminal case yan, pero anyway, magkaiba yung criminal case kaysa dyan sa impeachment case na yan. Oo. Baka isasabihin ng mga abugago niyan na, walang kasalanan yan. Acquitted nga sa Senado yan. Dito pa sa korte nyo igigilty yan. Mga ganun. Mga tiradang tanga. Di ba? Katatapos na ng hearing sa Senado, acquitted yan sabi nga nila Laida de Lima, sasampahan ng criminal case yan, magkaiba baka pwedeng gamitin ng mga abugago niya. Walang kasalanan yung kliyente namin. Acquitted na nga sa Senado. Inang yan. Jab Alvaro, shout out. Good evening. Jopel Mileto. Isa pa tong NBI na to. Napakahina rin. Ang bagal nilang kumilos. Sa totoo lang. Parehas tayo na talaga Hindi na, Jopel. Sinampal ng NBI sa Department of Justice Yung Department of Justice na matagal gumalaw. Federico Manda. Karox, mukhang natakot na talaga si PBBM sa interview ni Tunying. Karox, mukhang natakot na talaga si PBBM sa interview ni Tunying Taberna kay PBBM. Ayon mismo kay PBBM, open siya sa welcome siya ng reconciliation sa mga Duterte. Di totoo yun. Yan nga topic ko ngayon Federico Ito na yung second part ng panunungkulan ni PBBM na nang matalo mga senador niya. Biglang nagbago ihip ni PBBM at gusto niyang makipag-reconciliation sa mga Duterte. Ano sa tingin mo? Natatakot ba siya? Maa-aresto pa kaya yung mga kasama ni Digong sa EJK? Lahat yan, Federico, tuloy yan. Hindi siya natatakot. Alangan naman sumagot siya nang hindi siya makikipag, di ba? Ganun lang yun. Politiko yan Mestisang Bangos ulit Mabagal kasi ang proseso ng Pinas. Mabagal pag gustong maging mabagal. Pero pag gustong maging mabilis. Di ba? Ombudsman. Tignan mo yung ombudsman. Ang bilis. Pinapasagot. Remulla, Brothers, General Marbil, Torre, Ambassador. Di ba? Ang bilis. Di ba? Pag gusto mabilis. Kahit mga pagkuha ng mga important documents, ang tagal kasi inuuna pa niya yung chismisan bago mag-work. Dito sa Japan, kahit magkasama kayo sa work, kailangan tutok sa trabaho. Bawal ang CP sa work, bawal ang kwentuhan. Ang mga cashier dito sa Japan, lahat nakatayo. Sa Pinas, nakaupo. Sana magdemanda ng sabay-sabay ang mga nilalait niya, lalo na sa campaign, para ma-stress si Sara at tuluyan ng mabaliw. More power po tayo. Padala ka nga anak ulit ng kanta mo, nawala, inahanap ko Tagal na kasi ang ganda yung kanta na ito may kinumpos itong kanta sa akin si Rain Itchu. Ang ganda. Tagal mo kasing nawala ikaw. Federico Manda ko. Mukhang mapapalitan ni si Chis Escudero as Senate President. Gumagalaw na sina Lacson at Tito Soto. Kasalanan din niya kung mapalitan siya. Masyado siyang yumabang at sarili lang niya ang pinaniniwalaan niya. Ang tanong, sinong papalit? Dapat abogado ang papalit, lalo na yung may impeachment para marunong mag-control ng takbo ng impeachment.
kung hindi mamayagpag si Marcoleta sa kakamotion dyan para masunod ang gusto nila, di ba? Si Isang Bangus ulit to. Tay, kahit ganyan si Lito Lapid, nakagawa yan ng 3 batas. Kesa naman sa iba senador na puro grandstanding lang, di ba? Totoo yan. Anong batas ang ginawa niyan si Lito Lapid na? Hindi ko alam eh. Mundo Cheng ulit to. Pre, hindi lang palala ng palala, kundi sobrang lala na. Noon pang ipinanganak na yan, Judas na yan, inborn ikangas, manang-mana sa tatay niyang si Digong, na papansin mo si Digong ay may kaunting tililing o aning-aning din, lalo na mga kayabangan. Kaya lalong nabaon siya bilang ebidensya na lumabas sa bibig niya ang mga krimen na ginawa niya. Totoo yan, Mundo. Isang Bangus ito. Yung Solgen, ang may kasalanan ng nangyari kay Dilima, okay naman ipapa-rewrite lang. Pag-rewrite lang naman yung papers. Nakakatuwa naman po apo nyo tay, madaldal, marami ka pa bang apo tay? 5 sila, oo. Yung maingay kagabi, yun yung pinakahuling apo ko eh. Mundo Cheng ulit oh. Hindi magiging pangulo ang baliw na si Sara, dyan pa lang sa impeachment niya, guilty na siya. Kung lulusot man siya sa ICC, tapos na rin siya yung plunder pat, ikaw naman Bongo, huwag kang mangarap pang maging pangulo, kasama kang dadalhin sa ICC, kasama mo si Bato at Sara. At huwag mong sasabihin taga Batangas ka at Bisaya, gago. Bakit go ang apelyido mo at mukha ka pang inchik kaysa sa akin? Shirley J. Zero. Ay Diyos na mahabagin. Kailan kaya mananahimik ang bansang Pilipinas sa mga DD shit na mga to? BP Sara, kailangan mo talaga ng tulong para sa mental health mo. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga ka-warriors. Stay safe, everyone. God bless. God bless, Shirley Jason. Shout out, Michelle Edwin, Mike, my friend. Salamat ulit, friend ha. Sa aming AJ, shout out. Karox, dapat mabuo ng squad, militar martial. Karox, dapat magbuo ng squad, militar martial si Marcos kung tawagin license to kill, tulad ng binuo ni Ferdinand Marcos, para matigil ang katarantaduhan ng mga yan, animal na yan. Sang-ayon ako sa iyo dyan, sa amin, AJ. Pero kailangan hawak talaga ni, kagaya ng panahon ni tatay niya, putik, ha. Mundo Cheng, bakit sumama si Digong kay General Torre kung walang warrant of arrest? Ganun ba kabobo si Digong? Hindi ba niya kung tama o mali ang warrant? O, totoo yan. Ay, mga tanga, mas bobo yung magsasabing nakidnap eh. Di ba, Harry Roque? Lahat kayo, mga sira ulo kayo. May kinidnap mang ganun. Tanga-tanga nyo. Magagalit sa Sinyolo. Utak. Wala nyo. Utak tanga-tanga. Utak luga ba? Ha? Utak. Chupi sabi na, good evening po kuya sa mga ka-warriors. Tuwang-tuwa po ako. Kuya po, ako po sa ginawa ni Marcoleta ng kampanya na libre daw po ang kuryente nang bababa sa 2,000. Ngayon tapos may isang residente sa sisingil na po siya. Nang makita niya ang bill po niya ay wala pa daw 2,000. Ang sabi po niya, di raw niya babayaran. Magkakamatayan na raw, paano ililibre ni Marcoleta? Di naman siya ang may-ari ng Meralco. Buy nga sa inyo, utu-utu kayo. Buti nga sa inyo, utu-utu kayo. Tanga yung mga paniniwalaan, puter, gago. Mundo Cheng ito. Si Bato, pansinin ninyo, medyo kumikililing na ang kaunti kay Bongbong. Kumikiling na ng kaunti kay Bongbong at naniniguro ako, maraming mga senador na mga Duterte ay babaliktad kay
kay Sara, lalo na si Bongo na may pangarap na sa 2028 na istorbo si Sara sa kanyang pangarap. Di ba, Bongo? Hindi mangyayari yan. Pare Mundo, hindi. Maniwala ka. Maski pa ipatuka mo sa Asia mga yan, mga kampon ni Duterte yan, Mundo Cheng. Yung mga, baka mas magkatotoo pa yung sinasabi itong si Panelo. Kaya sa iniisip mo, babaliktad si Bongo sa si Bato, nako, posible yan. Pero pwede rin ha, di ba? Bato, maglas kanyas ka na kasi sabihin mo na lahat. Oh. Mundo Cheng. Yung mga nanalo sa pagkasenador na hindi naasahan na mananalo tulad ni Marcoleta, Bato, Villar, Cayetano, Aimee, hindi mananalo na napakalayo sa suroy tapos nananalo bigla kasi sila ay babaligtad kay Sara, kaya hindi masaya si Sarang Baliw. Nakatunog na siya. Pre, kahit na anong ingay ng apo mo ay music sa tenga mo yan, di ba? Apo mo nga yata yan. Oo Narinig ko kahapon, pinapanood ko yung vlog ko. Nasaga pala yung sigaw ng sigaw ang loko-loko. Lalaki yun eh. 2 years and a half na siya. David Ali Mendoza ulit. Kaya po ayaw ni na Aimee, Habna at Marcoleta na matuloy impeachment sa Senado ay sa kadahilan ng kailangan sagutin ni Inday Sayad ang mga akusasyon sa kanya na malalaman na naman ng taong bayan kung para sa bayan ang mga ibinoto ni dating mga senador na magiging mga kurado. Diba? Bistado na kasi ini. Aimee, Marcoleta, Bongo, Bato, Kimo, sino pa? 4 na lang kailangan diba? Yung Villar, yung Cayetano, tapos ng impeachment. Acquitted. Kung di ba naman kayo sa damakmak na ang puti kayo. Numbers game nga yan Diba? Kasuhan nyo ng criminal case. Kung kinasuhan nyo ng criminal case yan, baka nadampot na ngayon yan si Sara Duterte. Dahil Nobel recommended ang magiging kaso niyan. Asa na yung kaso ng NBI? Paano pa ako nahanap? Citing to sedition yan. Inciting to sedition na yan at saka yung grave threat. Asan? Wala. Hay! Kuya, napanood ko yung kay Andy's vlog na pinapatalsik na daw po siya sa Senado. Totoo po ba yun, Mr. PBBM? Pakibilisan po ang aksyon. Napanood ko yung kay Andy's vlog na pinapatalsik na daw po siya sa Senado. Totoo po ba yun, Mr. PBBM? Pakibilisan po. Hindi ko nakuha yun Sino pinapatalsik na sa Senado? Chupisa. Ay, sorry po, kulang ang na-type ko. Si Kimo po, pinapatalsik na daw po sa Senado. Si Kimo. Dapat matagal na mo. Ang dami ng hamburger na kain nun. Utakit. Ay! Busay. Mundo Cheng ulit Panahon na para sipain na si Robin Padilla sa Senado. Sa 3 taon, walang ginawa kundi ipangtanggol ang mga Duterte at si Kibuloy. Lamon lang ng lamon, dugyot pang manamit. Parang adik ang dating, nakakahiya, pinabababa na ang mga matitinong senador. Totoo, kahiya-hiya talaga ginagawa nito si Kimo. Kimo! Putik ka. Bagay, okay lang Kimo. Basta makapal ang mukha mo, di kikita ka dyan sa bilang isang politiko, di ba? Mundo Cheng ulit Mas may power na ngayon si Bongbong sa Comelec na si Garcia dahil bago nakilala at inilagay ni Digong si Garcia sa Comelec ay abogado na ni BBM niya si Garcia. Ang alam ko nga hindi naman si naglagay dyan Hindi naman si Digong Ang naglagay dyan talaga si PBBM. Kasi yan nga abogado niya nung nagreklamo siya yung nadaya sila. Dalawa sila nito si Victor Rodriguez. Oo. Mundo Cheng ulit si Digong noon ay nag-apply ng purinarya bilang balsamador. Si Digong hindi siya tinanggap bilang balsamador.
mukha daw siyang manggagahasa ng patay. Mundo Cheng ulit oh. Yung mga tuta ni Digong na nakalusot sa pagkasenador ay ayon na yan sa utos ni Bongbong para bumaliktad kay Sara dahil napalayo nila sa Magic 12 bilang nanalo. May kasunduan yan dahil si Digong ay baliwala na ngayon dahil bubulok na siya sa kulungan. Kaya halos lahat ng mga makadigong unti-unti na lumalapit kay PBBM. Hindi mangyayari yan. Tignan mo mundo. Alipin na sila. Nasanla na yung kaluluwa nila kay Duterte. Bongo, saka yan si Kimo, saka yan si Aimee nga kapatid mo eh. Kita mo? Basta na ano ka na. Hakin kayo. Ha? Johnny Bigud oh. Gandang gabi ka, Roque. Si Sara, malakas ang loob, magsalita at manakot. Palibhasa, alam niyang marami siyang kakampi sa Senado. Malamang sa alamang, lamang na lamang siya makwit. Kaya nakakalungkot. Nabi mo pa. Friend Shervin Sapeta, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga bossing. Friend Dolor Garcia, Amy Bingson, shout out Eman Escalona, nak, shout out. Jeff Ramos, nak, shout out. Impong Basyang Team Tiadeli po, muli pong bumabalandra at bumabati po ng mingiti sa iyo, Sir Rox. Sa magandang buhay at buong Team Rocky Warriors the Great. Sa usapang kalaykay na topic mo po today, Sir Rox, di na po nakakagulat-gulat ang ganyan pong umasta, ano po. Pinagtataka ko lang po talaga, Sir Rox, bakit po hinahayaan po ng lipunan yan? Pakalat-kalat po sa daan. Mas malupit pa po sa may tililing yang asong nauulol. Di ba, Sir Rox? Never in the history meron pong ganyang ugaling askal na makikita ka. Only in the Philippines, Sir Rox. Totoo. Buong mundo na yan, wala kang makikitang ganyang klaseng politiko. Yan mag-ama na yan. Pero kung napanood mo po yung isang interview kay Com-Elect Madam Laila, malinaw po doon na sinabi niya, kung si Madam Pushit po makakalusot sa Senado, wag daw po siyang mag-alat. Si Tuliling Sayad, wag daw po mag-alala si Tuliling Sayad. Meron pang isang remedyo, sa korte naman po siya kakasuhan. Dapat nga, friend, sa korte na agad, maski nasabay-sabay, pwede naman kasi, ba't kasi ganyang klase, kaya wala eh. Doon mas malupit po ang labanan. Yan po si Cubeta at si Babaylina, dapat po dyan, dapat po sa dalawang yan, pagbuhulin at itapon sa West Philippine Sea. Sabi ko po, Sir Rox, doon sa mga nagluklok dito, sa mga pinutukan po ng lintik na mga ito, di ayan, pahinugin nyo ang bukol ninyo ngayon kasi wala pong magiging katahimikan ang mundo ng Pilipinas. Totoo yan, Tia Delica. Dahil po dito sa dalawang ito na grabe pong ang pagkasatanas. At di po basta matatapos ang kalbaryo ng bawat Pilipino kasi ito po ang klase ng may mga anay at surot na iniluklok ninyo. Matapos magwagi dahil sa magic ng pera at impluensya, sama-sama po tayong nagpapahinog ng bukol ngayon, Sir Rox. Buti ka nga nandiyan kay. Wala ka dito. Lalo na siguro kung nandito ka. Ano to? Pero dahil po sa mga bugok na tinutil na botante, damay-damay po tayong lahat sa dusa at sakripisyo. Di bali sana, Sir Rox, kung sila na lang, di na po tayo kasali sa mga kabubuhan nila. Di nga pwede. Mga pinutukan talaga kayo ng lintik, mga buwisit, mga leche, kinam, yan. Ngayon na naman, ulo mo na naman, Tia Delica Elizabeth Iscario, good evening, Sir Rox. Ibang klase din ang kapal ng mukha dito si Sara na to. Ibang klase talaga. Kung ebidensya lang naman ang kailangan, sobra-sobra. Sige nga, pakita mo nga yung bank account mo na sinasabi ni Trillanes at sige na nga kung saan
mo dinala yung 125 million, inubos mo ng 11 days, at yung ibang confidential fund na may pangalan ng mga kutkutin na grocery items, at yung pagbabanta mo sa buhay ni BBBM, Lisa Araneta, Romualdez, sige nga, explain mo nga yan. Buwang na lang maniniwala sa palusot ninyo. Hay, totoo yan, Elizabeth. Pero ayon kay Pantelo, maski tambakan mo pa ebidensya, numbers game nga yan bakit? Maniwala ka, Elizabeth ka, Yung mga senador na yan, babaliktad lahat yan. Kasi, tatakot sila kay Sara dahil hindi sila iboboto. Tangina nyo. Pa kayo kainin ng lupa. Hype kayo. Amado Galang, Karoks, ang mga senador na nanalo, naka-alyansa ni BBM, ginamit lang siya para manalo. Ang totoo, mga Duterte, mga yan. Di mo ba alam yun? BBM? Elizabeth Iscari ulit. Dapat lang naman damputin na ito si Bato, Bongo, etc. ng ICC. Grabe ang kademonyohan ng mga ito sa ating bayan. Yung ilang libo ang pinagpapatay nila at sa dami ng dinambong ng kaban ng bayan. Ano pa ba ang dapat sa mga ito? At sana isama na din si Sara. Nakabi mo pa. Elizabeth ulit Magising na din sana ito si BBM habang nasa kapangyarihan ka pa. Habang nasa kapangyarihan pa siya si Rox. Sipain na niya ang mga yan sa ating bansa at magsalot ng mga yan. Maging matapang siya at matatag. Ayaw ko nga ba dyan? Ted ulit Anong bloodbath ang sinasabi ni Sara Lustay Garutay? Magdadala siguro ito ng baldi-balding dugo ng baboy at bawat batiko sa kanya ay sasabuyan niya ng dugo ng baboy ang prosecution team. Yan ang ibig sabihin ng bloodbath niya. Hindi baka mamaya puti. Oy, kapkapan niya yan pag naghihiring na kayo sa Senado, baka biglang may 357 palang dala-dala. Tangin na yun. Tsaka yung mga manonood sa hearing sa loob ng Senado, baka mga MPA na pala yun. K54254 knock shout out. Tyrox, di kaya magamit din pang depensa sa mga kaso niya si psychological incapacity. Pwede. Pwede yan Pwede magamit yan. Maaring matanggal sa pwesto pero hindi magiging liable sa magiging parusa o mas matindi. Makakuha na naman ng awa mula sa mga tao, kala ko mga tanga. Pwede yan. Magbaliw-baliwan. Yun nga, tipesa naman yan, maging magbaliw na sila. Maski tatay niya, yun, pag hindi na lumusot yung mga depensa ng mga abogago niya doon, magtimang-timangan na lang siya doon, ganun. I will not cooperate, ganun. Ayoko lumabas dito, ayoko na makipag-usap maski kanino. Diyan dito sa ICC na to, ganun. Ted, may naghahanap daw po ng 10 to 20 billion pesos na campaign fund ni BBM. Kaya ba nagalit sa kanya ang mga kaalyansa senador at di pumunta sa piging maliban kay Leon Guerrero? Malayo yata sila sa kawali, kaya si Leon Guerrero lang ang nagkauling. Sana hindi, Ganon. May naghahanap daw ng 10 to 20 billion pesos na campaign fund ni BBM. Ramon Ponce de Leon, shout out. Kaya kuya, sabi ni BP Lenny, I'm the lone survivor blood. Kaya kuya, sabi nga ni BP, dati, I'm the lone survivor bloodbath. Diba? Kaya uli ako, ano pagsasabihin niyan? M. Lacson, shout out. I agree with you, sir. 100% tama ka. Salamat, M. Lacson. Malu Santos, shout out. Pro-Chinese. Kaya ang style ng mga style Chekwa, dinadaan sa sindakan at bunganga. Wala namang itinutuloy. Pansin ko, mahilig din magbaligtad ng mga sitwasyon. Ang mga Chekwa, ganun sila. Ang guilty. Totoo. Catbag, shout out. Sanay kang magnakaw, Inday. Di ka mapapanagot sa Davao, but here nabalatan
nabalatan ang iyong estilo ng pagnanakaw. Totoo. Rhea Manampan, shout out Paano kasi yung campaign manager niya, silent DDS din yan, si Toby Chanko. Yan ko nga ba rito? Oo, titiwala sa mukha niya. Toby Chanko na yun, sulto lang. Lisa Juyad, shout out. Wala nang katapusan ang panggugulo. Ang babaeng ito patuloy na sumasahod habang wala namang ginagawa kundi kumakalaban sa gobyerno. Daming kaso pero gusto pang pumalit sa pwesto ng Pangulo. Baliw nga siya, Lisa. Baliw si Raulo. David Estacio Jr., shout out. Matapang si Sara kasi may backer yata na China. Diba? Hello, Mama Bear. God bless you always. Kaya mo yan, kapit lang, kaibigan natin sa itaas. Be well. O, bukas na. Bukas na yung operasyon niya, friend. Dasal tayo, ha. Jane L, shout out. Si Rox, kaya nasabi ni Bato na kulang ng 4 million ang boto niya kasi nga fix na yun. Yung 23 million niya ang boto allotted before the election. Fix nga o di ba? Tanga-tanga nga, naghahanap pa nga Good morning, Kasani. Hambalusin mo sila. Hambalusin mo ng batuta, Kasani. Laban lang, walang atrasan. God bless your family. God bless ka lahat Kalat ni ulit Diyos ko day. Talagang weak leader ang Putragis. Si Paring Lito lang umaten. What a shame. Gulo mo, kalat ni ulit tumbong. Pag hindi pa gumalaw si Paring Blemblong, ay tutumbungin ito ng araw-araw ni Sara My Love. Wasak na wasak ang wet packs ni Paring Blemblong pag nagkataon. Ang layo niya sa kanyang ama. Malayo Nakakahiya at nakaka-insulto ito kay Paring Perdi. Weak leader, ungas. Oo naman. Pero, tignan mo, papadampot niya lahat yan. Tatapang din niya kalat ni Koto. Leo Preno Lanesa, shout out. Nadanak yung regla niya sa Senado. Di pa kaya menopause to si Sara Tililing? Danny Santos, shout out. Wala nang katinuan si Sara Lustay. Dapat dito makakulong sa kulungan ng mga baliw. Totoo yan. Shout out Pastor Jun Lagon, my friend. Bong Tupa, shout out. Gustong-gusto ni PBBM maging presidente. Gustong-gusto ni PBBM maging presidente. Nagprotesta pa noong kay Atty. Lenny. Hindi naman pala kaya maging presidente. Sabi nga ni Duterte, weak. Nagpapatotoo na weak dahil takot siya sa mga Duterte. Wala ka bang backbone para ipagtanggol ang bayan? Yun. Danny Santos, Talagang napakaraming ulul na Pilipino. Akalain mo ba namang iboto mga hungang tauhan ni Digong? Nakakahiya ang mga animal na Pinoy. Totoo yan. Danny Santos. Flor de Lisa Sunday, shout out. Dapat idala na yan sa mental kasi ibang-iba na ang mga pinagsasabi at walang talagang alam at naninira ng samantalang siya kanya lahat ng kawalang hiyaan. Grabe ang utak sa kagagahan, mental na talaga ang pasok ng pusit na yan. Totoo yan, Flor de Lisa. Shine, shout out. Walang nagawa bilang BP, bagkos kinamal pa ang comfy pants. Pasakit ang dulot ng pamilyang yan sa bansa at mamamayan. Totoo yan, Shine. Ted ulit, Makatakbo kaya si Sara Lustay Garutay sa 2020 presidential election? Malamang manalo naman kaya siya. Nasabi ko na ito, Karoke, dahil ayon na rin kay dating Senador Drilon. Ang impeachment trial daw ni Sara ay patay na pagpasok ng 28th Congress. Wala daw jurisdiction 20th Congress
Congress sa impeachment, Sara. Ganun din si Toto Kausing, sa opinion ni Drilon. Isa pa, sabi ni Kausing, dapat daw ay isa lang ang filing ng impeachment sa isang taon na nasa ating konstitusyon. Tingnan natin what will happen, ha? Mary Lebron, shout out. Greetings from Baguio City. No skipping ads while watching. Salamat, Mary Lebron. Mary Lebron ulit, oh. To 7 p.m., 50 minutes plus ads from B. Venom Cream. Pang-arthritis na gamot lang. Pang-arthritis na gamot daw ito. 3JC po. Magkasang oras naman tayo. Imagine mo lang, Sir Rox, kung nasa power yan sa 2028, walang habas na distraction na mga kaaway niya yan. At baka wala na sa mapa ang pangalan ng Pinas, kundi pag-aari na ng China. Sinabi mo pa, mabilis pa sa alas 4 yun, ha? Susuko niya sa China, itong Pilipinas, mo. Ang problema, no, may mga militar naman tayong hindi dapat papayag, di ba? Dapat itong mga militar, pag naramdaman niyo mali na ang utos, puta. Bungguin nyo na, nasa inyo armas eh. Diba? 3J show po. Wala na akong masabi sa Rox, dyan kay Sara. Hindi ko na siya ma-describe kasi ultimo adjectives na negative, nasa kanya na lahat. Totoo. Marilo Pabian, no? Okay, isang oras tayo mga friend. Good afternoon po tayo sa mga ka-warriors. Kahit anong gawin ni Sara, kalumanay, lumilitaw pa rin ang pagiging brusko niya. Hindi niya ginagalang sina Senador Laila de Lima, Chel, Jokno. Ina-address niya in the name. Feeling niya, reyna talaga siya. Kaya tama lang yung sabi ng kasin niya na si Noel, they are above the law. Naway magtagumpay, mahatulan na verdict siya para wala na sa chance makaupo pa. God bless us po tayo sa mga ka-warriors. God bless Marilo Castro. Ha? Ewan ko mga boss, pag kinasuhan siya ng plunder, life imprisonment naman, di ba? Bakit kailangan pa impeachment? Ang dami niyang kaso. Patong-patong, criminal case pa, ha? Ba't pinipilit yung impeachment trial na yan? Wala nga panalo yan, ayon kay Butike, kay Bonelo, dahil numbers game nga yan. Diba? Parehas din, criminal case, pwede rin bulat-latin lahat ang kaya nga sinampahan ni Senador Trillanes yan ng kaso, kriminal. Yun na lang dapat ay kaso kasi yan puta, haba-haba niya. Proseso niya, lintik na impeachment na yan. Pati yung fourth wit na sinasabi, naging fourth wit. Wala eh. Tama si Panelo. Magandang gabi po mga boss. God bless. Dasal. Bukas na po yung operasyon ni Mama. Prayers po, prayers. Salamat po sa lahat mga boss. Mga kamping.